Mare, salamat nga pala dun sa pinutokang tilapia na inihanda mo sa akin kagabi. Sobrang nag-enjoy ako. Pero pansin ko lang, parang punong-puno ng mayonnaise yun. May nauna na ba sa akin? Siyempre, nauna ang kumpare mo kasi sagana kasi siya sa mayonnaise ngayon. Kaya ang dami niyang pinahid sa tilapia ko. Gago! Oh, ba't ang lungkot-lungkot mo? Di ba katatapos lang ng honeymoon nyo? Paano kasi yan sa kanya? Kasing laki ng bote. Wow! Di ba yun yung gusto ng mga girl? Bote ng white flower. Han, mahal mo pa ba talaga ako? Oo naman. Mahal na mahal. Tinatalong pa ba yan? O sige nga, kung talagang mahal mo ako, mayroon akong itatanong sa'yo. O sige, ano namang itatanong mo? Saang lugar mo ako sinagot? Hindi ko na maalala eh. Kita mo na, nung nanliligaw ako sa'yo, ano ang mga niregalo ko sa'yo nung sinagot mo ako? Matagal na kasi yun, honey. Kaya nakakalimutan ko na. Saan tayo unang nag-date? Di ko na rin matandaan eh. Kasi hindi mo na ako mahal, kaya nakakalimutan mo lahat. Ano? O sige, saang restaurant kita pinakain nung sinagot mo ako? Pasensya ka na, Han. Hindi ko na talaga maalala eh. Lahat ng itinatanong ko sa'yo, yung mga nakaraan natin. Sa dami ng tanong ko sa'yo, wala ka man lang maalala na kahit na isa. Hindi mo na siguro talaga ako mahal, yan ang sabihin mo. Wala talaga akong matandaan. Promise. O sige, ito, last na lang. Kailan tayo unang nag-hotel? December 25, mula 6 p.m. hanggang 6 a.m. Akala mo ha, nagpaksi pa nga tayo papunta dun eh. Tsaka, wala ka pang ligo sa time na yun. Doon ka pa naligo pagdating natin. Sa dami ng tanong ko, yun pa talaga yung naalala mo. Ikaw, may size ka. Bakit? May asawa kang tao. Pag nakita ka ng gwapo, gumagawa ka ng paraan para mapansin ka ng mga lalaki. Bakit? Pangatlo ako sa mga babae mo? Nagre-reklamo ba ako? Pinapayuhan lang kita. Kaya pala yung ibang mga lalaki walang girlfriend. Kasi tatlo-tatlo yung sayo. Sa Kim! Gusto mo ikaw lang ha? Ang init-init ng ulo mo. Kung tingin natin pagkakaunawaan, gusto mo hiwalay ka agad tayo eh. Bakit? Kahit nakikita ko ang mga panluluko mo sa akin, gusto mo hindi pa rin tayo maghihiwalay? Tandaan mo, sa panahon ngayon, itlog mo na lang hindi naghihiwalay. Ba't mo alam ha? Nainilip ka no? Nagtatanong ka pa. Nakalimutan mo bang lagi mong dinudot-dot sa mukha ko? Bakit nga pala yung iba? Masyadong takot sa kaluluwa. Nakakatakot naman talaga. Kahit sino natatakot sa kaluluwa eh. Kaya pala. Kasi nung naglalakad kami ng katrabaho ko na sexy ang suot, ang sabi ng mga grupo ng mga kalalakihan, Miss, kitang-kita na yung kaluluwa mo. Bakit? Nakita ba talaga nila ang kaluluwa ng kasama mo? Siguro, kasi nung nilapitan sila ng kasama ko, nagsitakbuhan sa takot. Eh bakit ikaw? Paano mo nasabing takot sa'yo ang kaluluwa? Alam mo, hindi sa pagyayabang ha, kumakain ako ng kaluluwa. Eh takot ang mga yan sa akin eh. Nagmamakaawa pa nga yan eh. Paano mo nasabing takot sa'yo yung kaluluwa? Kasi yung kinakatakutan ng mga lalaki sa kasama ko, pagdating namin sa bahay, kinain ko. Ibig sabihin, ganun kakatapang? Oo naman. Yun yung time na nagmamakawa na sa akin yung kaluluwa. Alam mo yung iba, sobrang takot na takot dyan. Pero ikaw, kinain mo lang? Paano nagmamakaawa sa'yo yung kaluluwa? Ang sabi niya, tama na, tama na. Han, may tanong ako sa'yo. Ano yun? Ano sapon yung supot? Ang dali-dali lang yan eh. Magpaduli ka.
Hinapon pala pag may ka. O syempre, pag may ka, hinapon yan. Eh, ano sa na ayaw magpatuli kasi masakit. Duwag ka. Talaga, magaling ka sa hapon ha. Ano sapon yung dibdib mo'y kapiranggot, wala akong malapirot. Bisit ka. Yan na pala mo. At nagalit. May isa pa. Ay, naku, wag na. Sarap ng tawa. Mami, mami. Natatawa ako sa kasama ko sa trabaho. Tsaka yung asawa niya. Totoo ba yung sinasabi nila pagka babaeng walang dilig, mainitin yung ulo? Ano naman sa'yo? Mami, mami. Natatawa ako sa kasama ko sa trabaho. Tsaka yung asawa niya. Totoo ba yung sinasabi nila pagka babaeng walang dilig, mainitin yung ulo? Ano naman sa'yo? Nay, naguguluhan ako. Paano ba nagkaroon ng maraming tao dito sa mundo? Alam mo anak, kaya nagkaroon ng maraming tao dito sa mundo kasi nung nagsama si Adan at Eva, nagkaroon sila ng maraming anak at yun, dumami na ang mga tao. Hindi totoo yan, anak. Ang totoo, anak, sa science, ang tao ay nagmula sa unggoy. Yan ang totoo. Ay, sabi naman ni tatay, nagmula daw tayo sa unggoy. Totoo ba yun? Anak, yung sinasabi ko sa'yo, yun yung mula sa lahi namin. Pero yung sinasabi ng tatay mo, yun yung mula sa lahi nila.